Hi Mommy! Welcome po ulit sa Buhay Bahay TV. Nandito na naman tayo para sa pagluluto ng malinamnam at crispy na breaded pork chop with gravy. Ito yung ulam na siguradong patok na patok sa buong pamilya. Tara, samahan niyo ako. Una nga ay ihanda na natin ang star ng ating dish na pork chop. Nasa sa inyo kung gagamit kayo ng pork loin chop or bone-in. Sa recipe natin, gumamit ako ng bone-in. Dito nga, para mas madali, gumamit lang ako ng ready-made breading mix na original flavor. Kung hindi kayo gagamit ng ready-made na breading mix, maaari niyo timplahan ang pork chop. Gamit lang mga asin, paminta, garlic powder, paprika para may konting cake, at depende pa kung anong pampalasa ang gusto nyong ilagay. Simpleng luto nga lang palang gagawin ko dito, gamit lamang yung breading mix. Pero syempre, kung gusto nyo ng extra crispy, pwede kayong gumamit ng harina, itlog, at breadcrumbs. Isang lalagyan, ilalagay lang natin ang breading mix at make sure lang na fully coated ang ating mga pork chops. Kapag marami nga kayong binili, maaari nyo na itong gawin para ready to cook na lang kapag ka naisipan nyo magluto. At para hindi mag-stick yung mga pork chops sa isa't isa, ginagawa ko, nilalagyan ko ng plastic in between para madaling makuha, lalo na kapag frozen na. Kung kayo nagmamadali or gusto nyo makatipid sa oras, pwede namang magsalang na kayo ng kawali at magpakainit ng mantika, magprito na kayo ng isa habang kino-coat nyo pa yung iba. Pagkatapos nga natin i-coat ang ating mga pork chop, magpapainit lamang tayo ng kawali na mayroong mantika. Mas maraming mantika, mas maganda. Maaari din kayong gumamit dito ng used oil, basta hindi naman yung sobrang maitim na. Kapag mainit na ang mantika, maaari na natin iprito hanggang sa maging golden brown na ang ating pork chop. Make sure lang na tansyado nyo ang apoy para naman hindi sunog sa labas, hindi naman hilaw sa loob. Alam niyo ba mga min, ang pagbe-breaded ng pork chop or mga karne ay hindi lang para sa texture. Nakakatulong din ito para manatiling malambot ang loob, crispy ang labas, at juicy ang loob. Alam niyo ba mga min, ang pork chop ay isa sa pinakapaboritong cuts ng mga baboy kasi madali lang lutuin, mura, at kaya nating i-level up pa. At mga mi, kung gusto niyo naman na mas healthy ang version ng ating breaded pork chop, maaari nyo rin itong i-bake o air fry, less oil, pero crispy pa rin. At mga mi, ito nga palang gagawin natin ay Japan inspired, kagaya ng version nila ng breaded pork chop na tinatawag na tonkatsu. Dahil dito, lalagyan natin ng side dish na shredded cabbage, pero imbis na tonkatsu sauce ay gravy ang siserve natin kasama nito. Kung mapapansin nyo nga, ay medyo naglagay ako ng konting fat dito sa ating pork chop. Yan ay para make sure talaga na luto ang loob. Nasa sa inyo rin kung gusto nyo ito talaga ng mas maliliit para finger style serving ang gagawin nyo. Ayan mga mi, luto na ang ating breaded pork chop. Mainam din kung patutuloyin muna natin yung excess oil or ilalagay natin ito sa plate na may kasamang tissue. Dahil luto na ang ating pork chop, gagawa naman tayo dito ng gravy. Alam niyo ba mga mi, na ang gravy ay karaniwang gawa sa mga katas ng karne o drippings. At kahit wala nga tayong drippings, meron naman tayong butter, harina, at pork cubes, pwede pa rin natin i-enjoy ang gravy. Nagpainit lamang ako ng maliit na kaldero dito, naglagay ako ng butter, pati 2 tablespoon ng harina. Hinalo-halo ko lamang ito hanggang sa mag-brown kung saan ito ang magbibigay kulay sa ating gravy. At dahil nakulangan pa nga ako sa butter, nagdagdag na lang ako ng pinagprituhan ng ating pork chop. Nakakadagdag pa rin nga ang lasa nito sa ating gravy, kaya naman talagang mas malinamnam. Kapag luto na ang harina at okay na sa inyo ang pagkaka-brown nito, maaari na tayong maglagay ng tubig. Nasa sa inyo kung meron kayong mga broth or mga katas ng karne na pwede nyong isama dito para talagang mas malasa. Pagkatapos nga, nilagay ko na rin ang ating pork cubes, sinundan ko ito ng paminta, pero hindi ko na nilagyan ng asin dahil para sa akin, okay ng lasa. Sa dami naman ng tubig o ng broth ay nasa sa inyo kung gaano kalapot ninyo gusto maging ang inyong mga gravy. Kapag nga nagluluto ako ng gravy, hindi ko ito iniiwan, katamtamang apoy lang at continuous stirring lang para hindi masunugan yung ilalim. Alam niyo ba mami, na ang gravy unang ginamit sa Royal Kitchen sa Europe noong pang 14th century. At noon daw, ginagamit ang gravy para palambutin ang matatabang karne. Pero ngayon, isa na ito sa comforting sauce, lalo na kapag may mga fried dishes, kagaya ng dish natin ngayon. Pag malapit ng maluto, naglagay lang ako dito ng konting toyo para lang may added color at maging brown pa ang ating gravy. Ang homemade gravy nga ay hindi lang mas masarap, mas malinamnam, kundi mas healthy pa. Dahil dito, kontrolado mo ang mga ingredients. Yan, mami, tapos na tayo magluto ng pork chop, pati na rin ng gravy, mag-plating na tayo. Kung nagustuhan nyo nga ang video na to, huwag kakalimutang i-like, i-share, paki-follow na rin ang ating page, Buhay Bahay TV. Salamat muli sa pagsama niyo sa akin. Hanggang sa muli. Bye!